Kung maglalaban ang Pilipinas at England sa World Cup 2026, siyempre pa Pilipinas ang susuportahan ko. Mahigit 10 taon akong nagsilbi bilang Flight Operations Officer sa Royal Air Force ng England. Nakatagal ako sa mga base malapit sa digmaan at nagtagumpay ako sa mga operasyon and transportasyon. Ngunit isang medical certificate lang ang nagpaguho sa akin. 3 taon na ang nakararaan, sinabi sa akin na hindi ako maaring makaanak at mula noon, naniwala ako na ang pagpapakasal at pagkakaroon ng pamilya ay hindi na bahagi ng aking buhay. Ngunit nagbago ang lahat matapos akong lumahok sa isang International Air Force Exchange Training sa Pilipinas. Isang Pilipino ang nagpatingin muli sa akin sa sarili ko at ang mas nakakagulat, may katotohanang itinago sa likod ng aking diagnosis ang kawalan ng kakayahang makaanak. Ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit ako nalugmo sa pagkadismaya at bakit ko isinulat muli ang buo kong buhay sa Pilipinas? Ang video na ito ay muling binuong kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng swerte sa inyo. I-komento kung saan kayo nanonood. Ako si Charlotte Hayes, isang 32 taong gulang na Flight Operations Officer sa Royal Air Force. Mag-isa akong nakatira sa isang military quarters malapit sa Cranwell, Lincolnshire. Araw-araw gumigising ako ng alas 5 ng umaga, nagsasalo ng alas 6, at natutulog ng alas 10 ng gabi. Ang buhay ko ay kasing tumpa ng isang orasan. Isinasantabi ko ang nga emosyon at iniisip lamang ang misyon. Iyon ang paraan ko para mabuhay, ngunit 3 taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Iyon ang araw na nakpa-routine check-up ako sa military hospital. Malungkot ang mukha ng doktor nang sabihin niya, Captain Hayes, hindi maganda ang kondisyon ng lining ng iyong matris. Napakababa ng posibilidad na ikaw ay magdalang tao. Nanlamig ako sa aking kinatatayuan. Hindi ba ito magagamot? Maaari nating subukan. Ngunit wala pang 5% ang posibilidad. 5%. Alos imposible. Nang gabing iyon, umuwi ako sa quarters at umiyak sa sahig ng banyo. Bilang sundalo, tinuruan akong maging matatag. Ngunit ang ideya na mawawala ang aking kinabukasan bilang isang babae ay hindi ko kayang tanggapin. Mula kinabukasan, nagbago ako. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagmamahalan, kasal at ganoong nga bagay ay walang kinalaman sa buhay ko. Kahit may umamin sa akin na gusto nila ako, tinatanggihan ko. Isa akong sundalo, wala akong balak magbuo ng pamilya. Malami kong sinabi. Tinawag ako ng tao na walang damdamin, ayos lang sa akin, mas mabuti iyon kaysa masaktan. Sa aking unit, kinikilala ang aking kakayahan. Sa pagpaplano ng operasyon, pag-coordinate ng flight, at pagtugon sa krisis, lahat ay perpekto kong ginawa. Ngunit sa tuwing naririnig ko ang balita tungkol sa kasal na aking nakasamahan, nalulumpo ang aking puso. Sa tuwing ipinapakita nila ang malarawan ng kanilang masanggol, napapanggap akong ngumiti at bumabati, ngunit sa pagtalikod ko, umiyak ako. Sa gitna nito mayroon akong kasamahan mula sa academy, si Sofia Alcantara, isang 33 taong gulang na civilian analyst mula sa International Cooperation Department ng Ministry of Defense. Sa panlabas, siya ay sopistikado at may kakayahan, ngunit sa loob, nainggit siya sa akin. Sa bawat pulong, palihim niyang binabaliwala ang aking mga opinyon, at sa likod ko, ikinakalat niya ang balita tungkol sa aking kawalan ng kakayahang makaanak. Si Charlotte Pepekto bilang sundalo, pero malungkot ang buhay niya bilang babae. Kumalat ang salita ni Sofia tulad ng lason. Tiniis ko, naisip ko na kung sasagot ako, mas makmumuha akong mahina. Noong Marso 2026 nakatanggap ako ng utos na ipadala sa Clark Air Base sa Pilipinas sa loob ng 3 linggo bilang staff para sa isang Joint PH-UK Disaster Relief Training. Sa totoo lang, nainis ako. Isa na namang misyon, isa na namang ulat, isa na namang pulong. Ngunit utos iyon, ngunit narinig ko na si Sofia ay sasama bilang Civilian Cooperation Analyst, nanindi ang aking balahibo. Ang nga Pilipino kahit gaano pa sila kabait, hindi sila makakasunod sa sistema ng England. Panunuyan ni Sofia. Hindi ako sumagot. Ngunit kakaiba, ang salitang iyon ay nakakaistorbo sa akin. Nang gabing bago ako umalis, naimpake ako at nag-isip. Sa Pilipinas, ganon din siguro. Gagawin ang misyon, susulat ng ulat, at babalik. 3 linggo na walang damdamin, ngunit hindi ko alam na ang 3 linggo na iyon ay babago sa buong buhay ko. Ano kaya ang naghihintay sa akin sa Pilipinas? Sa sandaling dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nagulat ako. Ang airport na inakala kong magulo ay nakakagulat na maayos.
Malinaw ang nga ruta ng paggalaw at malinis ang nga signage. Maging sa aking matabilang sundalo, ito ay mahusay. Sinalubong kami ng contact person mula sa panig ng Pilipinas. Simpleng pagbati, tumpa na pagbibigay nga schedule. Walang labis na salita. Siya ay isang profesional. Sa sasakyan patungong Clark Air Base, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang highway ay malawak at malinis. Mayos ang daloy ng mga sasakyan. Nakpulong si Sofia, mas makanda pala kaysa sa inakala ko. Pero iba ang sa totoong laban. Hindi ako sumakot. Pagdating namin sa Clark Air Base, 2:00 ng hapon. Nakata na ang isang joint briefing. Pagpasok namin sa meeting room, handa na ang nga Pilipino. Ang nga dokumento ay maikli at malinaw, mga plano sa medikal na patugon sa bawat sitwasyon, ruta ng transportasyon, emergency contact network. Walang butas. Doon ko unang nakilala si Marco de la Cruz. Siya ay 36 taong gulang, dating aviation rescue officer mula sa Air Force's 20th Fighter Wing, at kasalukuyang nasa Military Medical Aviation Cooperation Team. Mga 180 centimeters ang tas niya, maikling buhok, kalmado ang mga mata. Hindi siya masyadong napakita, ngunit malinaw niyang sinasabi ang mahalagang puntos. Captain Hayes, kung may tanong kayo, huwag mag-atubiling sabihin. Ang boses ni Marco ay mababa at matatak. Tumango ako, salamat. Matapos ang briefing, inihatid kami sa aming quarters. Malinis ang silid, at lahat ng kinakailangan ay handa. Umupo ako sa kama at bumuntong hininga. Pagod ako, ngunit hindi ako makatulog. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang unang training, isang maritime disaster simulation. Mabilis kumilos ang panig ng Pilipinas. 2 helicopter, pagpapadala ng rescue team, paglilipat ng nga nasugatan. Lahat ay tumpak. Nagmasid ako at nagtala. Mas sistematiko ito kaysa sa inaasahan. Lunch break. Lumapit si Marco. Nakakain na po kayo? Hindi pa po. Sabay na tayo? Okay ang pagkain sa mess hall ng base. Pumunta kami sa mess hall. Ang mapilipinong sundalo ay nakapila para kumuha ng pagkain. Mayo sila. Sumunod ako sa pila. Ang pagkain ay kanin sabaw at ilang ulam. Ito ang una kong beses na makakita ng nga pagkain, ngunit masarap. Umupo si Marco sa tabi ko. Masarap po ba? Opo, masarap. Mabuti naman. Hindi gaanong nagsasalita si Marco, ngunit hindi ako nailang. Sa halip, comfortable ako. Pagkatapos ng tanghalian, nagpatuloy ang training sa hapon. Ngunit isang babay mula sa Maynila ang bumaba. Si Patricia Chua, 34 taong gulang, International Event Planning Team Leader ng Defense Industry Promotion Foundation. Mamahaling bag, makulay na makeup, matataas na takong. Hindi akma sa military base. Magandang araw, Captain Hayes. Ako po si Patricia Chua. Ako ang namamahala sa pangkalahatang papaplano ng event na ito. Mahusay ang Ingles ni Patricia. Ngunit kakaiba ang kanyang ugali. Sobra siyang bait sa akin. Ngunit malamig kay Marco. Mr. De La Cruz, handa na ba ang nga materyales? Hindi tayo dapat magkamali sa harap ng mga dayuhang bisita. Nakakainis ang tono ni Patricia. Kalmadong sumagot si Marco, handa na po. Talaga, kung gayon, mabuti. Mahusay ka sa field, pero medyo kulang ka sa international sensibilities. Mapanuyan niyang sinabi. Nainis ako. Si Marco ang pinaka-profesional na taong nakita ko, bakit niya ito ginaganon? Gabi na. Hinanap ako ni Sofia. Charlotte, kumusta ang Pilipinas? Ayos lang, sistematiko. Talaga? Medyo nadismaya ako. Panglabas lang ang ganda, pero, ngumuso si Sofia. Gusto kong sumagot ngunit napigil ako. Nang gabing iyon bago ako matulog, tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik ang base. Maraming bituin, hindi ko pa nakita ang ganitong kalangitan sa England. Kakaiba. Hindi ako nailang sa lugar na ito. Sa halip, comfortable ako. Bakit kayo? Sa ikatlong araw ng training, nasimula ang aktual na joint operation. Mountain Search and Rescue Training. Matarik na terrain, masamang panahon, limitadong oras, isang mahirap na senaryo, mabilis kumilos ang panig NG Pilipinas. Si Marco ang nanguna sa field. Ang kanyang paghuhusga ay hindi nagbago. Team 1 sa kaliwang Tagaytay, Team 2 sa kanang Lambak, Team 3 bilang reserve sa tabi ng headquarters. Simple ang mga utos. Kumilos ang rescue team. Sumunod ako bilang taga-masit. Tiningnan ko ang galaw ni Marco. Siya mismo ang nanguna. Hindi lang niya iniutos sa kanyang nga tauhan. Pinawisan siya habang hawa ang lubid at personal na sinuri ang sundalo na gumaganap bilang biktima. Ayos ka lang ba? May masakit ba? Ang boses ni Marco ay puno ng sinseridad. Kahit training lang, itinuring niya itong tunay. Nagulat ako sa kanyang kilos.
Sa England, bihira na direktang lumaho ang isang opisyal sa field. Ngunit iba si Marco. Matapos ang training bumalik kami. Ngumuso si Sofia, ito ba ang estilo ng Pilipinas gumagamit ng katawan? Sa England sistema ang gumagalaw. Nakpigil ako, ngunit sa loop galit ako. Hindi man lang tiningnan ni Sofia ang field ng mayos bago maghusga. Gabi na. Hinanap ako ni Marco. Captain Hayes, may oras po ba kayo? Opo, bakit po? Kumain na lang muna tayo bago kayo umuwi. Napagod po kayo ngayong araw. Ayos lang po. Ang nanay ko po ay may karinderya. Malapit lang, daanan na po natin. Ngumiti si Marco. Naatubili ako, ngunit mahirap tanggihan. Sige po. Napunta kami sa sentro ng Subic. Isang maliit na karinderya. Nakasulat sa karatula ang lutong bahay ni Aling Nena. Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng mainit na hangin. Isang babae ang lumabas. Nasa 60s. May mainit na ang GT. Siya ang nanay ni Marco. Naku, may dayuhang bisita ang anak ko. Halika, pasok. Ngumiti sa akin si Aling Nena. Awkward akong bumati, magandang araw po. Umupo ka? Umupo. Ano ang gusto mong kainin? Ibubuhos ko sa iyo ang nilagang manok. Paborito iyon anak ko. Pumasok si Aling Nena sa kusina. Sinabi ni Marco. Medyo mapilit po ang nanay ko. Pasensya na po kung nailang kayo. Hindi po, ayos lang. Maya-maya, dumating ang mainit na nilagang manok. Umaayat ang usok, karne, kanin, sabaw. Ito ang una kong beses na makakita ng ganong pakain, ngunit masarap ang amoy. Sumando ako. Mainit ngunit masarap. Napaluha ako. Hindi ko alam kung bakit ako umiyak. Lumapit si Aling Nena. Masarap ba? Opo, masarap po talaga. Kumain ka pa ng marami. Ang sundalo, kailangan kumain ng marami. Hinaplos ni Aling Nena ang aking buhok. Napaya ako sa pagaplos na iyon. Kailan huling may naalaga sa akin ng ganun? Malayo ang aking mamagulang. At sa militar, walang natatanong sa aking damdamin. Ngunit dito, iba. Isang dayuhan na hindi gaanong nakakaintindi ng wika. Ngunit mainit nila akong tinanggap. Pagkatapos kumain, inihatid ako ni Marco sa bus. Tahimik ang loob ng sasakyan. Mabait po ang nanay niyo, sabi ko. Salamat po. Gusto po kayo ng nanay ko, Captain Hayes. Talaga po? Opo. Sabi niya, napagod daw kayo sa pagpunta mula sa malayo. Tumingin ako sa labas ng bintana, umaagos ang mailaw. Kakaiba, mas nagugustuhan ko ang lugar na ito. Ito ba ay tama? Sa ikalimang araw ng training nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Nasa gitna kami ng maritime disaster simulation. Sa proseso ng pagbaba ng rescue team mula sa helicopter, nagkaroon ng problema sa kagamitan. Isang sundalo ang nahulog sa lupa, sa kabutihang palad, mababa ang taas, ngunit nasugatan ang kanyang binti, tensyonado ang lugar. Naging totoong insidente ito, hindi na training. Ang unang kumilos ay si Marco. Tumakbo siya at sinuri ang sundalo. May malay ka ba? Saan masakit? Masakit ang binti ko po. Okay lang kasama mo ako. Huwag kang gumalaw. Sinimulan ni Marco ang first aid. Paghinto ng dugo, paggamit ng splint, pag-stabilize, pagsuri ang vital signs. Lahat ay mabilis at tumpak. Tumakbo rin ako. Tulungan ko po kayo. Salamat. Pakihanda po ang helicopter para sa paglipat. Hinawakan ko ang walkie-talkie. Kinontak ko ang helicopter team. Sa loob ng 5 minuto, dumating ang evacuation helicopter. Isinakay ang sundalo, sumama si Marco, sasama po ako sa ospital. Umalis ang helicopter. Pinanood ko ang kanilang pag-alis. Hawak ni Marco ang kamay ng sundalo hanggang sa huli, kahit training lang. Tunay ang kanyang responsibilidad. Nang gabing iyon, dumating ang balita mula sa ospital. Ligtas ang sundalo, may na-fracture lang at kayang gumaling. Pabalik ni Marco sa basa, alas 10 ng gabi. Naghihintay ako. Salamat po sa pagod niyo. Wala po iyon. Tungkulin ko po. Hindi po iyong kulin lang. Responsibilidad niyo po ito hanggang sa huli. Tiningnan ako ni Marco ng saglit, sundalo po ako. Ang pagprotekta sa aking matauhan ang pinakamahalaga. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sundalo siya, inuna niya ang tao, hindi ang posisyon o dangal. Ilang araw ang nakalipas, magkasama kaming nagduty sa gabi, tahimik ang gabi, nakaupo kami ni Marco sa opisina. Gusto niyo pong kape? Tanong ni Marco, salamat. Nagtimpla si Marco ng kape, masarap ang amoy. Sumipsip ako. Mapay, ngunit mainit. Captain Hayes, bakit po kayo naging sundalo? Tanong ni Marco. Nag-isip ako ng sandali. Gusto kong maging malakas. Ayoko ring matalo sa kahit sino. Ngayon po, ngayon, hindi ko na sigurado. Tumango si Marco. Ako rin po.
Nung una, naging sundalo ako dahil sa pagmamalaki, pero ngayon, dahil sa responsibilidad. Responsibilidad? Opo. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Maraming tao ang kailangan kong protektahan. Ang aking matauhan, ang aking kasamahan, ang aking pamilya. Bumababa ang boses ni Marco, naramdaman ko ang bigat. Wala siyang pagmamayabang. Siya ay isang taong tunay na nagpapasa ng responsibilidad. Captain Hayes, gusto niyo po ba mga bata? Biglang tanong ni Marco. Tumihilang tibok puso ko. Bakit po ninyo itatanong? Nakita ko po kasi sa training kanina, iba ang tingin ninyo sa mga bata. Malambot. Pinigil ko ang aking hininga. Sasabihin ko ba? Itatago ko ba? Sa huli, nabusan ang aking bibig. Hindi po ako maaring makaanak. Opo, 3 taon na ang nakalipas. Nadianyose po ako na infertile. Kaya isinuko ko ng kasal at pakikipagdati. Natulala si Marco, pinigil ko ang aking luha. Iyan po ang buhay ko, ang mabuhay lang bilang sundalo. Nanahimik si Marco sandali at pagkatapos ay nagsalita, hindi po ba masadong malaking kawalan kung matatapos ang buhay ng isang tao sa isang medical certificate lang? Ang isang pangungusap na iyon ay umuga sa aking kaloban. Kawalan. Tama. Nakaramdam akong kawalan. Ngunit naisip kong wala akong magagawa. Kahit kawalan, iyan ang realidad. Ang realidad po ay maring makbago. Direktang tiningnan ako ni Marco. Sa kanyang mata, may paasa. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulo. Patuloy na umaligid ang salita ni Marco. Maaari nga bang magbago ang aking realidad? Sa ikalawang linggo ng training, mas lalo kaming nakalapit ni Marco. Hindi siya gaanong nasasalita, ngunit comfortable ako kapag kasama ko siya. Hindi niya kinulit ang aking nakaraan. Sa halip, makasama kaming nasa kasalukuyan. Isang gabi, namungkahi si Marco. Bukas po, day off. Gusto niyo po bang mamasyal sa Subic-Bay? Ayos lang po ba? Oo naman. Bahagi rin ng training ang pagpapahangin. Ngumiti ako. Kinabukasan, napunta kami sa dagat. Ito ang Subic-Bay. Malawak na dagat, malamig na hangin, huninga sa agol. Payapa, maganda po, sabi ko, tama po. Madalas akong pumupunta rito, kapag nag-iisip po ako. Ano po ang iniisip ninyo? Pamilya, kinabukasan, responsibilidad. Tiningnan ni Marco ang dagat. Tumingin din ako sa dagat. Ang alon ay dumadating at umaatras. Paulit-ulit, ngunit iba sa bawat pagkakataon. Captain Hayes, mari po ba akong magtanong? Opo. Masaya po ba kayo ngayon? Nawalan ako ang imik sandali. Saya? Ano iyon? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung ano ang saya. Kung gayon, payapa po ba kayo? Payapa. Nag-isip ako. Simula nang dumating ako sa Pilipinas, unti-unting nababago ang aking puso. Unti-unti kong ibinababa ang mabigat na pasanin. Medyo. Dito, payapa po ako. Kung gayon, sapat na po iyon. Ngumiti si Marco. Nang gabing iyon pabalik namin sa base, hinanap ako ni Sofia. Charlotte, saan ka galing? Namasyal sa dagat. Sino kasama mo? Si Mr. De La Cruz po? Nanigas ang ekspresyon ni Sofia. Ano ang ginagawa mo? Ang sundalo, hindi dapat nadadala sa emosyon, lalo na sa dayuhan. Kaibigan lang po kami. Kaibigan? Tingnan mo ang mata mo. Tingin ba iyan ng kaibigan? Panunuyan ni Sofia. Nagalit ako. Ako na po ang bahala sa buhay ko. Bahala! Nakalimutan mo na bang infertile ka? Ano ang may bibigay mo sa lalaking iyon? Tumimo ang salita ni Sofia tulad ng isang punyal. Wala akong nasabi. Umalis si Sofia. Napaupo ako sa kama. Tama siya. Wala akong may bibigay. Ilang araw pagkatapos, nadulot ng problema si Patricia Chua. Binanggit niya ang International Event Regulations kay Marco at sinabi niyang problema ang aming hindi official na pakikipag-ugnayan. Mr. De La Cruz, hindi kayo dapat personal na nakikipakita sa dayuhang official. Paglabag iyan sa regulasyon. Usapan po iyon tungkol sa trabaho. Trabaho. Ang papunta sa dagat. Trabaho ba iyon? Panunuyan ni Patricia. Kalmadong sumagot si Marco. Kung gagawin niyo pong issue, ay report niyo na lang po. Talaga? Maapektuhan niyan ang iyong karera. Wala akong pakialam. Wala naman po akong ginagawang mali. Matatag na sinabi ni Marco. Nagali si Patricia. Ang tigas naman ng ulo mo. Sige, tingnan natin. Nakita ko ang takbong iyon. Sinusubukan akong protektahan ni Marco. Hindi siya umatras kahit delikado ang kanyang karera. Bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo siya. Nang gabing iyon, hinanap ako ni Marco. Pasensya na. Dahil sa akin, nalalagay ka sa alanganin, hindi ba? Hindi. Wala kang kasalanan.
Ngunit Marco, sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Salamat. Sa pagprotekta sa akin. Ngumiti si Marco. Tungkulin ko, kaasama kita. Kasama. Ngunit alam ko, ang aking damdamin ay higit pa sa pagiging kasama. Maaari ko ba talagang tanggapin ang damdaming ito? Sa huling linggo ng training, na-desisyon ako, sasabihin ko kay Marco ang aking damdamin. Ngunit hindi to madali. Bilang isang infertile, anong karapatan ko para magsalita ang pagmamahal? Isang gabi, si Marco ang unang nagsalita. Captain Hayes, may gusto akong sabihin. Opo. Sipo. Gusto kita. Tumigil ang tibok na puso ko. Ano po? Mula pa noong una kitang makita, gumalaw na ang puso ko. Nakita ko ang kalungkutan sa iyong mamata, ngunit nakita ko rin ang lakas na nais labanan ang kalungkutan na iyon. Gusto kita? Ikaw. Napaya ako. Marco, hindi po ako maring makaanak. Alam ko, ngunit gayon pa man. Opo. Mahalaga ka. Hindi ang anak. Umiyak ako. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na tinanggap ako ngang isang taon ng buo kung sino ako. Gusto rin kita, gustong-gusto kita, niyakap namin ang isa't isa. Mainit, ngunit iba ang realidad. Inulat ni Sofia sa UK headquarters. Si Captain Charlotte Hayes ay may hindi nararapat na relasyon sa isang Pilipinong tauhan. Dumating ang gibabala mula sa headquarters. Captain Hayes, agad na using ang gihelasyong, galit siya ako. Nungunit siya utuzyong, hindi na nachili si Patricia Shua. Nagreklamo siya sa superior ni Marco, nilaba ni Team Leader Marco de la Cruz ang international regulations, parusahan siya, lumakas ang pressure. Hindi kami makapakita ni Marco, ngunit hindi kami sumuko. Sa huling araw ng training, mayroong paalam. Isang formal na okasyon, tiningnan ko si Marco. Tiningnan niya rin ako. Hindi kami nakapagsalita, ngunit sa aming mamata, nangako kami, hindi ito ang katapusan. Sa eroplano pabalik sa England umiyak ako. Ayoko sanang magiwalay kay Marco. Ngunit wala akong magawa. Dumating ako sa England. Bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang puso ko ay nasa Pilipinas. Araw-araw, napapadala ako ng mensahe kay Marco. Sumasagot din siya. Maikli, ngunit puno sinseridad. Miss na kita. Ako rin. Ilang linggo ang nakalipas, ngunit may kakaiba sa aking katawan. Pagduduwal, pagkahilo, pagkapagod. Noong una, inakala kong stress lang. Ngunit nagpatuloy ito. Napunta ako sa military hospital. Sinuri akong doktor. At napakita ngang hindi makapaniwalang ekspresyon. Captain Hayes, may posibilidad na ikaw ay buntis. Ano po? Ay recheck ko po. Pareho ang resulta nga recheck. Buntis ako. Nabigla ako. Impossible raw. Paano nangyari ito? Sinabi ng doktor, susuriin ko po ang inyong nakaraang medical records. Ilang araw ang nakalipas, tinawag ako ng doktor. Captain Hayes, may problema sa nakaraang diagnosis. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi po kumpleto ang pagsusuri nun. May posibilidad po na misdiagnosis. Nalami ako. Misdiagnosis? Ang napaguhos sa buhay ko sa loob ng 3 taon ay misdiagnosis? Sino po ang nabigay ng diagnosis na iyon? Ang military doctor noon ay kamaanak ni Sofia Alcantara. Blanco ang isip ko. Sofia? Siya ang nasa likod ng lahat ng ito? Nagalit ako. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng pag-asa. Maari akong maging ina? Tinawagan ko si Marco. Sa nangingini na boses. Sinabi ko, Marco, buntis ako. Sa kabilang linya, dumaloy ang katahimikan. At narinig ko ang boses ni Marco mula ngayon. Hindi na kita iwanan mag-isa. Pupunta ako sa England. Darating kaya talaga si Marco. Isang linggo ang nakalipas, dumating si Marco sa England. Na baka sakali siyang lumipat kahit gamit ang kanyang bakasyon at sariling pera. Nang makita kami sa airport, umiyak ako. Bakit mo ito ginawa? Dahil sa iyo at sa anak natin, hawak ni Marco ang aking kamay. Napunta kami sa ospital, kinumpirma ngang doktor. Healthy ang pagbubuntis. Binabati ko kayo, hindi ako makapaniwala. Ang bagay na pinaniwalaan kong impossible sa loob ng 3 taon ay naging realidad. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa aking tiyan. Anak natin? Oh, anak natin. Umiyak si Marco. Umiyak din ako. Luhang ngaligayahan. Ngunit may problema. Si Sofia, nang marinig niya ang balita ng aking pagbubuntis, nainggit siya. Charlotte, ang swerte mo naman. Misdiagnosis pala. Hindi ito swerte. Ikaw ang humarang, hindi ba? Ang kamaanak mo ang doktor, minanipula mo ito, nanigas ang mukha ni Sofia, may ebidensya ka ba? Malalaman din ang katotohanan.
Matata kong sinabi, ilang araw ang nakalipas na simula ang investigasyon ng militar. Lumabas ang ebidensya na hindi kumpleto ang diagnosis ng kamaanak ni Sofia. Lumabas din ang impormasyon na nagbigay ng pressure si Sofia mula sa likod. Si Sofia ay tinanggal sa Ministry of Defense. Lumapit siya sa akin sa huling pagkakataon. Charlotte, pasensya na. Ngayon mo lang sasabihing pasensya na? Nainggit ako. Ikaw ay laging perpekto. Perpekto? Nabuhay ako sa impyerno sa loob ng 3 taon dahil sa iyo. Umiyak si Sofia. Ngunit hindi ko siya pinatawad. Umalis siya. Binalak namin ni Marco ang aming kinabukasan. Pupunta kaya tayo sa Pilipinas? Tanong ko, talaga? Oh, mas gusto ko ang Pilipinas kaysa England. Nandun ka rin. At may init. Ngumiti si Marco. Maligayang pag-dating. Naghihintay ang aming pamilya. Ilang buwan ang nakalipas, na-retiro ako sa Royal Air Force. Natapos ang 10 taong serbisyo ko. Walang pagsisisi. Napunta ako sa Pilipinas. Napunta ako sa Clark. Sinalubong ako ng nanay ni Marco. Halika, manugang. Ngayon pamilya ka na. Panganganakin natin ng malusok ang ating apo. Umiyak ako. Pamilya. May pamilya na ako. Sa panahon ng aking pagbubuntis, maingat akong inalagaan ng Philippine medical staff. Routine check-ups, nutrition, psychological support. Lahat ay perpekto. Araw-araw binabantayan ako ni Marco. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang. Kung nahihirapan ka, sabihin mo. Hindi ako nahihirapan dahil nandun ka. Malapit na ang araw ng panganganak. Naka-confine ako sa ospital. Nasimula ang pananakit ng puson. Masakit, ngunit masaya ako. Hawak ni Marco ang aking kamay. Kaya mo yan, konti na lang. Ilang oras ang nakalipas, ipinanganak ang sanggol. Narinig ang iyak. Anak niyo po, babay. Binabati ko kayo, sabi ng doktor. Hinawakan ko ang sanggol. Maliit at mainit. Anak natin. O anak natin. Umiyak si Marco, umiyak din ako. Luhang kaligayahan, pinangalanan namin siyang si Oyon de la Cruz. Ang ibig sabihin ay koneksyon mula sa kanurang dagat. Pakalabas sa ospital, umuwi kami. Nagluto si Aling Nena ng mainit na nilagang manok para sa akin. Kumain ka pa ng marami. Kailangan mong mapagaling. Salamat po nanay. Masaya ako. Mapapatuloy kaya ang kaligayahang ito. Malusok na lumaki si Sioyon. Sa kanyang 100 araw, unang karawan, unang hakbang. Bawat sandali ay isang himala. Araw-araw, napapasalamat ako. Si Marco ang pinakamahusay na ama. Makasama kaming gumigising sa gabi para sa pagpapasuso at nagpapalit din ng diaper. Magpahinga ka. Ako na ang bahala. Salamat. Isang araw, nagdesisyon ako. Gusto kong gumawa ng isang bagay sa Pilipinas. Gusto kong magbalik. Marco, gusto kong magtrabaho. Ano po? Gusto kong gimagituro ni Iglesia sa mga bata. Ngumiti si Marco. Magandang ideya po. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang community children's center sa Clark. 3 beses sa isang linggo. Tinuruan ko ng Ingles ang mga bata. Nung una, medyo mailap sila, ngunit mabilis kaming naging magkaibigan. Teacher, kumusta ang England? Maganda, pero mas maganda ang Pilipinas. Bakit po? Kasi, mainit dito. Ngumiti ang nga bata. Masaya ako. Mas masaya pa kaysa sa aking maringal na buhay militar. Isang araw, dumating ang tawag mula sa England, ang aking ama. Isang retired wing commander. Charlotte, kumusta ka? Opo papa, maayos po. Gusto kong makita ang apo ko. Maari ba akong pumunta sa Pilipinas? O naman po, anumang oras po? Isang buwan ang nakalipas, dumating ang aking ama sa Pilipinas. Nang makita niya si Marco sa unang pagkakataon, kinamayan niya ito. Pakialagaan mo ang aking anak? Aalagaan ko po siya habang buhay, sagot ni Marco. Niyakap ng aking ama si Seoyon, ang ganda ng apo ko. Lumuluha siya. Nanatili siyang 1 linggo at naranasan ang Pilipinas. Ang karinderya, ang dagat, ang palengke. Lahat ay bago sa kanya. Charlotte, napunta ka sa magandang lugar. Pinalaki kita bilang sundalo, pero ngayon, mas mahalaga ang kaligayahan. Hawak ng aking ama ang aking kamay. Papa, pasensya na, sobra kitang pinalaki ng matatag. Hindi po papa, dahil sa inyo, matata ako, kaya ako, nakarating dito. Nang araw na umalis ang aking ama, napaalam kami sa iPod. Maging masaya ka, Charlotte. Papa, mahal kita. Pagkaalis ng aking ama, nakaramdam ako ng kapayapaan. Sa talamig ng taong iyon, may dumating na espesyal na alok mula sa Philippine Ministry of Defense. Ms. Hayes,
Maaari po ba kayong maging advisory committee member para sa PHUK Military Exchange? Ako po? Opo. Kailangan namin ang inyong karanasan. Pinag-isipan ko, kumonsulta ako kay Marco. Magandang pagkataon po iyan. Alam mo, okay lang kaya ang oras? Ako na ang bahala kay Seo yun. Huwag kang mag-alala. Tinanggap ko. Nagsimula ang isang bagong trabaho, ang pagtulong sa palitan and militar and Pilipinas at England nakakapagbigay kasiyahan. Isang araw, narinig ko ang balita tungkol kay Patricia Chua. Tinanggal daw siya sa Defense Foundation. Dahil sa maling ulat at paglastay ng pra, nalungkot ako. Ang inggit ang sumira sa kanya, ngunit pinatawad ko siya. Ang pagkapot ay magnanakaw lang ng aking kaligayahan. Lumipas ang 2 taon. 3 taong gulang na si Seo yun. Mahusay na maksalita at tumatakbo. Mama, gusto ko ring maging sundalo. Bakit? Kasi, ang ganda mo. Ngumiti ako. May mas mahalaga pa sa sundalo. Ang kaligayahan. Ano po ang kaligayahan? Ang makasama ang mamahal mo. Tumango si Seo yon, nang gabing iyon, nausap kami ni Marco. Ang layo na ang narating natin. Oo nga po, simula nang makilala kita, bago ng buang buhay ko, ako rin. Kung wala ka, hindi ako ang kung sino ako ngayon. Niyakap namin ang isa't isa. Mainit. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa hinaharap? Nang 4 na taong gulang si Seo yon, na-desisyon akong magsulat ng libro. Isang libro tungkol sa aking kwento, may nag-alok mula sa isang publishing house. Miss Hayes, magsulat ka ng autobiography. Maraming tao ang gustong makarinig. Sa loob ng 6 na buwan, nagsulat ako. Gumising ako ng maaga para magsulat. Ang sakit ng kawalan ng kakayahang makaanak, ang pagkakakilala sa Pilipinas, ang patuklas ng katotohanan, ang bagong buhay. Lahat ay isinulat ko ng tapat. Maraming bahagi ang isinulat ko habang umiyak. Masakit pa rin ang nakaraan, ngunit sa pagsusulat, gumaling ako. Pinamagatan ko ang libro na pagtuklas sa sarili sa Pilipinas. Nailathala ito unang lumabas sa Pilipinas at dinagtagal inilabas din sa England. Mainit ang pagtanggap. Naging bestseller, nagkaroon ako ng signing event. Maraming tao ang dumating, Miss Hayes, nakaroon ako ngang tapang dahil sa inyo. Umiyak na sabi ng isang babae. Ako rin po ay infertile. Gusto kong sumuko. Ngunit pagkabasa ko ang libro ninyo, nagdesisyon akong subukang muli. Niyakap ko siya. Huwag kang susuko. Ang himala ay dumarating sa mga hindi inaasahang lugar. Ang libro ay sinalin sa iba't ibang wika. American, Japanese, German, French. Nagulat ako. Hindi ko alam na mararating ang aking kuwento ang ganwang karaming tao. May dumating na request para sa interview mula sa British Broadcasting. Miss Hayes, maari po ba kayong lumabas sa talk show? Nag-isip ako. Kumonsulta ako kay Marco. Sige po, ayos lang kami ni Seo yon. Nagpunta ako sa England. Ito ang London sa loob ng 5 taon. Hindi ako sanay. Malamig, mabilis, magulo. Namiss ko ang Pilipinas. Lumabas ako sa talk show. Nagtanong ang host, isa po kayong Air Force officer noon, at ngayon po ay inana ng 2 anak sa Pilipinas. Wala po ba kayong pagsisisi? Wala po. Sa halip, napapasalamat po ako. Ano po ang natutunan niyo sa Pilipinas? Natutunan ko na ang tao ang pinakamahalaga, hindi ang tagumpay, dangal o ranggo, kundi ang tao, pumalakpak ang nga manonood. Ano po ang plano niyo sa hinaharap? Magpapatuloy po akong manirahan sa Pilipinas. Palalakihin ang mga anak ko, ipagpapatuloy ang trabaho sa edukasyon, at gusto kong mamuhay ng simple at masaya. Pagkatapos ang palabas, maraming tao ang lumapit. Matapang ka, gusto ko ring bumisita sa Pilipinas. 1 linggo ang nakalipas, bumalik ako sa Pilipinas. Nasa airport si Marco at Seo yon. Mama, tumakbo si Seo yon, niyakap ko si Seo yon, niyakap din ako ni Marco, miss na kita. Kami rin. Sa sasakyan pauwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang subikbay, ang parehong dagat na una kong nakita 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon iba na. Ngayon, ito ang aking tahanan. Sa taglagas ng taong iyon, may dumating na isa pang masayang balita. 2 pagbubuntis. Talaga? Nagulat si Marco. O 8 linggo. Makakaroon si Seo yayon ng kapatid. Niyakap namin ang isa-isa at umiyak. Isa na namang himala. Sinabi namin kay Seo yon, makakaroon ka nga kapatid. Talaga po? Lalaki po ba? Babae po ba? Hindi pa alam. Ano ang gusto mo? Pareho po. Gusto kong maging 8.
Mas madali ang pagbubuntis sa pangalawang beses kaysa sa una. Nakasanayan na ngang aking katawan na patuloy din ako sa trabaho. Nagtrabaho ako bilang PHUK Military Exchange Advisor at nagturo din English sa mga bata. Nag-alala ang mga tao. Miss Hayes, magpahinga ka. Ayos lang po, mas gusto kong magtrabaho. Malapit na ang araw ng panganganak. Sa pagkakataong ito, babay rin. Anak niyo po, babay. Isa na namang babae, ngumiti si Marco. Pinangalanan namin siyang Gion de la Cruz. Ang ibig sabihin ay matalinong koneksyon, mayos ang panganganak, isang malusok na sanggol. Binabati ko kayo, sabi ngang doktor. Niyakap ko si Gion, maliit at mainit. Ang pangalawa natin. Ang pangalawa natin, nakilala rin ni Seo-yeon ang kanyang kapatid, mama ang liit ng kapatid ko. Seo-yeon, ganyan ka rin kaliit nung ipinanganak ka? Mahaling ako. Makaring mabuting ata ako. Nakaramdam ako ang perpektong kaligayahan. 2 anak na babae, isang mapamahal na asawa, isang mainit na pamilya. Ito ang buhay na pinangarap ko habang buhay. Ang pangarap na isinuko ko sa England ay nakamit ko sa Pilipinas. Magiging panghabang buhay kaya ang kaligayahang ito? Nang mag-1 taong gulang si Gian, simula ako ngang bagong trabaho. Nagbasya akong magtayo ng isang maliit na English library sa Clark. Umupa ako nga bakanteng gusali, kasama si Marco. Naglinis kami at nagpinta, at gumawa ng bookshelf. Kinontak ko ang aking mga kaibigan sa England. Maari ba kayong magpadala ng mga English books? 1 buwan ang nakalipas, dumating ang mga kahon. Mahigit 200 libro, galing sa puso ng aking mga kaibigan. Nanggalap din ako ng mga librong Filipino. Humingi rin ako ng donasyon sa mga publishing house. Unti-unting napuno ang library. Nilagyan namin ng karatula, English Library ni Charlotte. Sa araw ng pagbubukas, dumating ang mga bata. Wow, ang daming libro. Teacher, basahan mo kami nito. Binasa ko sa mga bata ang mga English picture books, simpleng salita, paglalarawan, nagustuhan ng mga bata. Teacher, bukas din po ba kayo? Araw-araw akong pupunta. Ang library ay naging popular sa komunidad. Dumating din ang mga matatanda. Teacher, gusto ko ring matuto ng English, sabi na isang lola. Naman po, sama-sama tayo. Nagturo ako ng basic conversational English. Mas masipag ang mga matatanda kaysa sa mga bata. Isang araw, dumating ang tawag mula sa Department of Education. Miss Hayes, maaari po ba kayong maging advisory committee member para sa English education sa rural areas? Advisory committee member po? Opo, kailangan namin ang inyong karanasan. Tinanggap ko, dumalo ako sa pulong sa Maynila. Umupo ako kasama ang mga eksperto sa edukasyon. Hindi natin dapat hayaang matakot ang mga bata sa English. Dapat itong matutunan sa pamamagitan ng laro, kanta at sa pang-araw-araw na buhay. Tinanggap ang aking mungkahi. Nagsimula ang isang pilot program. Bumisita ako sa iba't ibang komunidad at nagturo. Mainit ang pagtanggap. Dahil sa teacher, nagustuhan ng anak ko ang English. Nakakapagbigay kasiyahan. Nababali ako sa Pilipinas. Sa talamig ng taong iyon, dumating ang sulat mula kay Sofia. Charlotte, pasensya na. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ngayon, nagboboluntaryo ako sa isang maliit na komunidad at namumuhay. Hindi ako kasing saya mo, ngunit sinusubukan kong mamuhay ng may pagsisisi. Patawarin mo ako. Sumulat ako ng tugon, pinatawad na kita, tapos na ang lahat, maging masaya ka. Nang bitawan ko ang galit, gumaan ang aking puso. Isang araw, namungkahi si Marco, mapakasal kaya tayo, ngayon? Gusto kong formal na mapakasal sa harap ng ating makaibigan at pamilya. Ngumiti ako, sige. Ang kasal ay ginanap sa Subic-Bay. Isang maliit at mainit na seremonya. Dumating ang aking ama mula sa England. Charlotte, mukhang masaya ka. Opo, Papa, masaya po talaga ako. Pinaswat ako ng nanay ni Marco ng Filipiniana. Ang ganda ng manugang ko. Naghagis ng bulaklak si Seo-yeon at Gion. Bumati ang mga kaibigan. Nabigay kami ng sumpa ni Marco. Mamahalin at poprotektan kita habang buhay. Ako rin, hinalikan namin ang isa't isa. Lahat ay pumalakpak. Isang masayang araw. Nang gabing iyon, nausap kami ni Marco. Ang layo na ang narating natin. O nga po, kung hindi kita nakilala, ano kaya ang nangyari? Ayokong isipin. Ngumiti kami. Inaasahan namin ang hinaharap. Ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Sa taglagas ng 2025, kumuha ako ng Philippine citizenship.
Pumasa ako sa naturalization interview. Sa oath-taking ceremony, tumayo ako sa harap ng bandila ng Pilipinas. Ipinamamalaki ko na ako ay naging mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang panunumpa, napaluha ako. Ngayon, isa na akong tunay na Pilipino. Pumalapa si Marco. Ngumiti rin ang mga bata. Pauwi namin nagluto si Aling Nena ng nilagang manok. Binabati kita manugang. Ngayon, tunay na pamilya ka na. Salamat po, nanay. Umiya ako. Pamilya. May tunay na pamilya na ako. Sa taglamig ng taong iyon, mayroong isang espesyal na pangyayari. Nakatanggap ako ng papuri mula sa Department of National Defense. Para sa aking kontribusyon sa pagpapaunlad ng PHUK Military Exchange, nagbunta ako sa awarding ceremony. Sinabi ng kalihim ng pagtatanggol, Miss Charlotte de la Cruz, mahusay ninyong nagampanan ang papel ngang tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming salamat. Yumuko ako. Ako po ang mas napapasalamat. Tinanggap po ako ng Pilipinas. Napalapakan ang lahat. Pag-uwi, sinabi ko kay Marco, maniwala ka ba? Ako, isang dating British military officer, nakatanggap ng papuri mula sa gobyerno ng Pilipinas. Karapat-dapat ka? Isang araw, nagtanong si Seoyon, Mama, British po ba tayo? Pilipino po ba tayo? Pareho. Ipinanganak si Mama sa England, pero muling isinilang sa Pilipinas. Kayo, ipinanganak sa Pilipinas, pero may British blood din kayo. Dapat nating ipamalaki ang pareho. Kung gayon, maganda rin po ako. O naman, ang aming Seoyon ang pinakamaganda. Ngumiti si Seoyon, lumaki na rin si Jeon. 3 taong gulang na siya at mahusay ng magsalita at sumusunod sa kanyang ate. Ate, laro tayo. Si Kapatsuko. Tiningnan ko ang dalawang anak na babay at naisip, ang nga batang ito ay maanak ng dalawang kultura, mga batang may lahat ng bentahang England at Pilipinas. Ipinagmamalaki ko sila. Isang gabi, sinabi ni Marco, dahil sa iyo, yumaman ang buhay ko. Ano po ang sinasabi mo, ako po ang mas nakatanggap? Hindi. Binigyan mo akong bagong pananaw sa mundo. Iba't ibang kultura, iba't ibang pag-isip, iba't ibang paraan. Lahat ay natutunan ko. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Ako rin ay natuto. Responsibilidad, init ang kahalagahan ng pamilya. Lahat ay natutunan ko mula sa iyo. Niyakap namin ang isa-isa. Sa taksibo ng taong iyon, lumawa ang library. Sa tulong ng gobyerno, lumipat kami sa mas malaking gusali. Dumami ang nga libro at naging mas iba-iba ang nga programa. Hindi lang nga bata kundi pati na rin ang nakabataan at matatanda ay dumating. Teacher, salamat po. Dahil sa inyo gumaling ang Ingles ko. Wala iyon. Sama-sama tayong lumalaki. Masaya ako. Ang aking maliit na pagsisikap ay nababago sa komunidad. Isang araw, dumating ang tawa mula sa British Embassy. Miss Hayes, gusto po naming italaga kayo bilang PHUK Cultural Ambassador. Kultural Ambassador po? Opo. Walang sinuman ang nakakaindining dalawang bansa tulad ninyo. Ikinagagala ko. Tinanggap ko. Nasimula ang isang bagong papel. Ang pagiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at England. Nakakapabigay kasiyahan. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang langit. Kumikinang ang nga bituin. Naalala ko ang aking sarili 5 taon na ang nakalipas. Nalukmo sa pagkadismaya. Infertility, kalungkutan, malamig na buhay militar. Ngunit ngayon, iba na. Mapamahal na pamilya, nakakapabigay kasiyahang trabaho, mainit na komunidad. Nabago ang lahat. Binago ako ng Pilipinas. Hindi, iniligtas ako ng Pilipinas. Napapasalamat ako. Araw-araw, namumuhay ako ng may pasasalamat. Magiging panghababuhay kaya ang pasasalamat na ito. Ngayon ay Enero 2026. 38 taong gulang na ako. 5 taon na ako sa Pilipinas. Mabilis talaga lumipas ang oras. Kaninang umaga, gumising ako gaya ng dati. Naghahanda si Marco ng almusal sa kusina. Gising ko na ba? Oh. Ika? Ako rin. Gusto mo na kape? Salamat. Nagising si Seoyon at Jeon at niyakap kami. Mama, pupunta ba tayo sa library ngayon? O gusto niyo bang sumama? Opo. Habang kumakain ng almusal tumingin ako sa labas nagbintana. May malamig na simoy ng hangin. Ito ang huling malamig na hangin ng taglamig. Maganda sabi ni Marco. Talaga. Nagpunta kami sa library. Dahil weekend, maraming bata. Teacher, bati ng mga bata. Anong libro ang babasahin mo sa amin na ngayon? Ngayon, isang espesyal na libro. Kinuha ko ang aking libro. Isang picture book na inangko para sa mga bata. Wow, ikaw po ang sumulat, teacher. Kuwento ng teacher. Gusto niyo bang marinig?
Umupo ang mga bata. Dahan-dahan akong nasimulang makbasa. Noong unang panahon, may isang babae na malungkot, hindi siya maaring makaanak, ngunit hindi siya sumuko. Pumunta siya sa isang bagong lugar. Doon nakilala niya ang isang mabait na lalaki. At nakaroon ng himala. Nakaanak siya. 2 magandang anak na babae ang ipinanganak. Ngayon masaya na siya. Araw-araw ngumingiti siya at nagpapasalamat. Pumala pa ang bata. Ikaw po ba ang babae teacher? Oh, ako iyon. Wow, great. Sa apong, may class ng nga matatanda. English conversation. Masipa na sumunod ang mga lolo-lola. Hindi perpekto ang kanilang pronunciation, ngunit perpekto ang kanilang sigasik. Pagkatapos ang klase, lumapit ang isang lola. Charlotte, salamat. Dahil sa iyo, naging masaya ang buhay ko. Hindi po, lola. Ako po ang mas natututo. Ikaw ang kayamanan ng aming komunidad. Mahigpit na hinawakan ng lolo ang aking kamay. Mainit, ng gabi, umuwi kami. Naghahanda si Marco ng hapunan. Ano ba ngayon? Sinigang, paborito mo hindi ba? Ang galing, natipon ang pamilya at kumain ng hapunan. Nakuwento si Seoyon tungkol sa eskwela at si Jion tungkol sa daycare. Nakuwento si Marco tungkol sa trabaho at ako tungkol sa library. Simpleng usapan, ngunit puno ang kaligayahan. Sa gabi, pinatulog ko ang nga bata. Kinantahan ko ang lulabi si Seoyon at binasahan ng kuwento si Jion. Parehong nakatulog. Umupo kami ni Marco sa sala. Pagod ka ba? Tanong ni Marco. Medyo, pero masarap ang pagod. Ako rin. Hawak namin ang isa't isa. Walang salita ang gunit comfortable. Charlotte. Oh, masaya ka ba? Sobra, ikaf? Ako rin. Simula nang makilala kita, nabago ng buong buhay ko. Ako rin. Kung wala ka, hindi ako ang kung sino ako ngayon. Niyakap ako ni Marco. Isang mainit na yakap. Napapiki ako. Naalala ko ang aking sarili 5 taon na ang nakalipas. Nalugmo sa pagkadismaya. Infertility, kalungkutan, malamig na buhay. Inakala kong tapos na ang lahat. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Isang bansa na Pilipinas, isang taong Marco, nga anak na Seoyon at Jion, lahat ay himala. Sa labas ng bintana, may malamig na simoy ng hangin. Tahimik at payapa. Sana ganun din kapayapa ang buhay ko. Hindi na ako naghahangat ng malaking tagumpay. Hindi na ako nangungulila sa maringal na ranggo. Ang sandali na ito, ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay, ang pinakamahusay na regalo para sa akin. Charlotte Hayes. O ngayon, Charlotte de la Cruz. Isang Pilipinang manugang, inang 2 anak na babae, teacher sa komunidad. Iyan ang aking pagkakakilanlan at ipinagmamalaki ko ang pagkakakilanlan na ito. Mas higit pa kaysa sa pagiging isang Royal Air Force officer. Ano ang tunay na tagumpay? Ang pag-abot sa mataas na posisyon? Ang pagkita ng maraming pera? Hindi. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ang mahal mo, ang mamuhay ng may pasasalamat araw-araw, ang maging kapaki-pakinabang sa iba. Natutunan ko iyan dito sa Pilipinas. Mapapatuloy akong manirahan dito. Palalakihin ang nga anak ko, pamamahalaan ang library, at makikitawa kasama ang nga taga-komunidad. Iyan ang aking pangarap at ang aking kaligayahan. Nahihirapan ka ba ngayon? Gusto mo bang sumuko? Huwag kang susuko. Tulad ko, ang himala ay dumarating sa hindi inaasahang lugar. Minsan, sa isang malit na komunidad sa kabilang panig ng mundo, ang mahalaga ay hindi sumuko. At huwag matakot sa bagong simula. Ginawa ko iyan. At natakpuan ko ang kaligayahan. Kaya mo rin. Ngayong gabi, matutulog ako ng may pasasalamat. Nasa tabi ko si Marco, at nasa kabilang silid si Seoyon at Jion. Ito ang lahat ng mayroon ako, at ito ay sapat na. Ang kuwento ni Charlotte Hayes ay hindi nagtatapos dito. Araw-araw, may bagong kuwento na nagsisimula. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang lahat ng kuwentong iyon ay puno ng pagmamahal. At ang background ng pagmamahal na iyon ay laging dito sa Pilipinas. Salamat Pilipinas! Iniligtas mo ako.